isang klase ng ibon na ang huni o tunog ayaw na ayaw marinig ng mga residente ng isang barangay sa Bohol. Sa paniniwala kasi nila, tila may kadikit itong sumpa. Isa ka rin ba sa mga nare-relax kapag nakaririnig ng mga huni ng ibon? Pero ibahin nyo ang mga tiga-Duero sa Bohol. Kapag may narinig silang isang klase ng huni ng ibon, nababahala sila. Senyales di mano kasi ito na may nakatakda sa kanila. Mamatay. Talinis kaayo yan tingog og imong mabaynawa makatindog jud sa balahibo. Parang boses niya parang ngiyaw, ngiyaw, ngiyaw. Parang malungkot, pero matulis naman ang kanyang boses. Ug halos tanan makadungog mingon og tiyanak, mga kikik ug mga utitod mingon og ngangaw, ngangaw. Pag mo tingog na kaya naagay mamatay mo. Moana na siya. May kakayahan din daw itong mag-iba-iba ng tunog. Naay tulo ka uri ang tingog sa pungaw. Ang isa, Ito ang ibon na kung tawagin nila, bata pa lang daw ang ngayoy 82 anyos na si Lola Laling. Naririnig na raw niya ang tila musika ng kamatayan. Kusog kaayo iyang tingog og imo jung mabatian makapatindog ko sa balahibo. Hayo At noong taong 2009, matapos daw siyang makarinig ng huni ng pungaw, 2 raw sa kanyang mga mahal sa buhay ang namatay. At ang pinangangambahan nila nito lang April 6, muling umalingaw-ngaw sa kanilang barangay ang misteryosong huni. makauna-hunatan na hala, nitingog na po ang pungaw, basin na po'y kuhaon. Isa sa mga nakarinig nito, si Dennis. Naay tulo ka uri ang tingog sa pungaw. Naay yung isa. Tapos yung pangalawa, parang tunog bata na sumisigaw. Kaya naman si Dennis, agad nag-alala. Natatakot kasi siyang ang susunduin nito ang ama niyang na mild stroke. Katunga tungura, katong pagkagabi, wag ko katulog ato kay sige ra og pangutanga. Tay, okay ra bagay tay. At makalipas nga ang 2 linggo, Bapog kong magdahong nga pagkatingog ato nga pungawa. Dito siya namatay. Kunya ang akong igagaw nga si Borlasoy. si Jeffrey narinig din daw ang pungaw nung gabing yon. Lang siyang tingog sa mga ero bakay naging rambulan mong sila unya. At tingnan lang ko nga, na ako niya dungog nga, kusog kay nga tingog. Nga murag bae. At sinubukan daw niya itong i-record. Akong giliguang cellphone, akong gi-record, akong ipataas aron mas madungog yun siya. At nung kanya itong pinakinggan, dito na siya kinilabutan. Nakasiguro gid ko nga tingog sa pungaw kay kining dawi nga. At sa kauna-unahang pagkakataon, may nakapag-record nito. Pakinggang maigi ang huni ng ibon na nagbibigay sa kanila ng kilabot. May maririnig na tila babaeng sumisigaw. Sa tuwing nakikita kong magkasama na tayo, naiinis ako't nasisira ang araw ko. At ang pungaw, kaya rin daw magtunog na tila malaking hayop. At di ko alam bakit ba nagkakaganto. Sadyang nasasaktan kahit di rin naman tayo. Ang nai-record ni Jeffrey, ipinarinig namin kina Dennis at Lola Laling. Ang puso ko'y nagdurugo at parang
Osmar Yusip. Maunig yun ni siya. Maugid na yung tinguga sa pungaw gyud. Samantala, may lalaking lumapit sa aming team at nagsabing alam niya kung saan namumugad ang mga pungaw. Maya-maya lang, Tora! Nakalupad, dari. Basta kayang itang tingog kay murag. Pero na kay glangaw nga lamok. Kaya yung tingog kay Talinis kayo yan tingog mo. 1, 2, 3, action! Talinis kayo yung tingog ba? Makapatindig. Sa tanas ng kanto. Kaya take to. Action na, anak, Atman. 1, 2, 3, action! Og halos makadungog sila tanang mga barangay og mga Say mo interview ha? Oh. 1, 2, 3, action! Kanang nakurat ko sa yung tingin sa Trosa. 1, 2, 3, action! Makauna-una ta nga. Ni tingog ang pungaw niya na. Eh, makawala mo kaya?